Hoy nako, bago tayo magsimula, Senator Dante Marcoleta, huhulihin na nila. No, ayan, plunder case, iyahain versus Senator Marcoleta na Ombudsman Remulla, sabi ni Remulla. Nako po, ito po siya sabi ko sa inyo. Huwag niyo sasaktan si Senator Marcoleta. At kapag napatunayan, at talagang pag sinugod nyo, alinman ang kapilya sa INC na sinaktan nyo ang mga kapatiran sa INC, sabihin ko sa inyo, tinapay at kape na marami mag-order. Yun, freedom mo ano lang yun. Figure of speech lang yon. Pero eto mga kababayan, dito nga po ay talagang pinupuspos na nila si Senator Marcoleta. Dahil po talaga, sinisigurado nila, dalawa, na wag mag-imbestiga ang flood control, masigurado si Sara impeachment, bumaba yung boto dun sa Senado. Di ba dapat 16 ang kailangan? Kailangan mapababa yun. Siyempre, si Jinggoy sususpinde, si Marcoleta, plunder, kukulong ang plunder habang buhay, Nobel yan. Yun ang gusto nila mangyari. Harap-harapan na. Wala na, magahit na kung magahit, digmaan na kung digmaan mangyari. Yan ang iniisip nila. Basta matanggal nila ang hadlang sa kanilang mga plano. Wala na may pamputuloy ito kundi flood control lang eh. No? Talagang yun ang talagang pinupuspos nila na talagang si Senator Dante Marcoleta makulong. No? In the same time, bumaba yung boto dyan sa impeachment na yan. At marami silang ginagawang kaparaanan. Hindi na pagpapakulong sa mga Senado. Pati yung mga pananakot, kala Joel, kala Chis. Maiintindihan mo si Chis eh. Sa si Joel eh. Di ba? Nakita mo yung sinabi na karaan ni Imis kay Jit Gatchalian pati kay Banat Bay. Bakit si Gatchalian ay tila yata ay sunod-sunuran? Maraming business eh. Napakaraming business ni Gatchalian, sabi ng pamilya niya. So, ibig sabihin, kung lumaban siya, ay magigipid siya. Kita nyo ginawa kay May Defensor. Di ba? Yung business na kanya, yung mga gusali, at yung sa mga gusali ay nangungupahan lang sa kanya, yung nakagawa ng hindi magandang gawain, yung hindi magandang gawain na yon, hindi naman dapat masama talaga yun. Oo, human trafficking, etc., masama talaga yun, no? Pero si Mike ba may kasalanan? Ikaw may-ari ng buong palengke, halimbawa, nagtinda ng prutas doon na nakakalason. Ikaw ba may kasalanan? Halimbawa, sa malaking palengke ikaw may-ari, no? Tapos may nagtindang prutas doon na nilagyan ng lason. No, maraming na food poison. Ikaw ba kukulong? Yung may-ari? Anong alam mo doon? Nangungupahan sila sa'yo, nagbabayad sila. May sarili-sarili metro sila. Di ba? Ganun nangyari. O napag-initan. Ganun kay Wing Gatchalian sinasabi ng iba na napapag-iinitan. Ngayon, si Senator Dante Marcoleta ay mapag-iinitan. No? Kaya nga dito, kanina, sabi niya, hindi sa akin galing yun subukan yung hulihin si Senator Marcoleta na masaktan. Pero sabi ni Senator Marcoleta, ginagalang niya, sa susunod siya at magpapa-aresto siya. Pero ang sabi ng karamihan, nababasa natin, di galing sa akin to, sinabi ko kanina, di galing sa akin sabi nila, huwag niyo sasaktan si Senator Marcoleta. Pag yan napusasan nyo o ano, huwag niyo mamasaktan o mapuwersa. Katulad na nangyari na parang hinihila nyo o gano'n, etc., huwag niyo masasaktan. At huwag kayo susugod sa anumang kapilya ng INC. Bakit? Hindi pakiusap yun, kundi warning yun. Di ba? Warning yun na madadami ang tinapay at kape. Di ba? Pambabasos kasi na yun sa relihiyon, no? Yun ang sinasabi ng karamihan, nababasa ko sa social media. Di ba? Kung i-compile mo, lagpas 10,000 sasabi. Di ba? Subukan nyo pumasok. Diba? Iyain nyo na. Subukan nyo pasok, sabi. Di ba? Mayroon pa isang vlogger, naghamon eh. Subukan nyo na, hiyain mo na, sabi. Hiyain mo na, hainan mo na ng ng file, matibag. Hinahamon si Matibag eh. Nung isang, di ko alam kung ka-member ng ano yun, basta isang group na talagang kay Marcoleta talaga. No? O ngayon, eto, dito marami talagang gumagawa sila ng paraan. At isa sa mga paraan nila, takutin ang Senado. Totoo. Hindi para plunder lang. O asa na kay Joel hinog na. Wala na. Mas nahinog kay Marcoleta. Di ba? O, eto, may papakita ko sa inyo dito po ay kung saan. Dito ay may picture ni Gatchalian. At dito, hindi ako may sabi, ayon sa mga bali-balita, palagay nyo ng chismis lang, no? Dito may nakitang picture ni Gatchalian doon sa opisina ni Gatchalian. Ang picture ni Sara at ni Wing Gatchalian. Baka sabihin nyo edit eh. Hindi po edit yan. Dito po sa official na page ni Senator Wing Gatchalian na may blue check, makikita nyo rin picture, kita nyo yun, no? Kita nyo? Ituturo ko ng araw-araw, kita nyo to? Ito, hindi ko na mapalaki yan eh.
Ito na, pasensya na kayo, pero puntahan nyo na lang si Pitch ni Gatchalian, tignan nyo na lang, i-zoom nyo na lang. Kasi alam nyo naman, video, hindi pwede zoom. Dito, ayan o, makikita nyo, na yung araw, ito to araw to, yan. Nilipat ko pa ito. Meron din dito, natakpan niya, pero ito yung opisina na yon. O, yun din, kita nyo to? Ayun o, ito yung picture na to, ito to, kita nyo yung araw to? Nakikita nyo naman, di ba? O, yan. Kung saan, meron niya. Marami pa yan, iba, na kung saan na picturean. So, hindi siya edited. Na, ito pinapakita na to, hindi edited. At dito, may nagsasabi na nawindang daw ang palasyo sa nakita at naghinala kay Wing Gatchalian. Ngayon, nagdadalawang isip siguro yung mga yon. Hindi natin alam hindi alam kung totoo na windang sila. Kasi, iba po pag may picture. Dalawa ibig sabihin pag may picture sa opisina mo. Sumisimpatya ka kay Sara dahil maraming botante. Ibig sabihin, gusto mo, bumango ka sa taga-suporta ni Sara. Pero alam naman ni Wing Gatchalian, hindi i-epekto to sa mga DDS. Yung mga ganitong picture-picture. Isa lang ang talaga ang naiisip natin. Kaya may picture si Gatchalian dyan. Talagang proud siya na ano siya ni Sara. So, ibig sabihin, kapag proud ka, hindi mo pwedeng magawang taluhin. Tama? Sa akin lang hindi ako maglalagay ng isang larawan na hindi ko naman kamag-anak at ilalagay ko sa aking opisina at ako'y mapupolitika. Silang ibig sabihin nun. Di ba? Na talagang meron kang simpatya kay Sara. At maaring sa ito, nakita na to, nagbabiral na to, malapit na mag-viral to. At at tuluyan na makita to ng palasyo, baka magpalit ng Senate President. Baka palitan ka. Yung mga sunod-sunuran pa naman yun, yung 12 na yun, sunod-sunuran. Hindi natin alam baka magpalit, quorum third na naman. Hinala lang iba yan, chorya ko din yan. Na baka palitan si Wing Gatchalian na bilang Senate President. Pag ganyan, may picture-picture ka. Alam mo naman sa politika, magsuot ka ng kulay ng damit na kulay, labag sa kulay nila. Paghihinalaan ka na. Di ba totoo? Magsalita ka lang ng pabor sa kanilang konti, paghihinalaan ka na. Ito pa kayang picture. Small lang to, video lang to, konting picture lang to, pero malaking damage to. Malaking malaking ibig sabihin nito. Kaya magbigay kayo ng kahulugan bakit may picture siya. Pwede pansipsip lang, hindi. Kung sisipsip ka, para saan? Tatakbo kang mataas sa posisyon sa 2028? Kaya mo ginagamit yung picture ni Sara? O talagang doon talaga napupunta tayo sa may simpatya ka kay Sara kay papaano, may paghanga ka. O, di ba? Totoo yun. Hindi ito kasipsipan, pero nakakapaghinala, may picture si Gatchalian. Kaya ako, duda ko, totoo talaga na sinasabi ng karamihan, napipilitan lang si Gatchalian. Wala naman talagang kasalanan si Gatchalian na mang-agaw ng posisyon o mang-traidor, mang-hudas. Na talagang nandun kala ayaw mag-imbestiga. Walang ganun. Baka talaga, duda natin, napipilitan lang sila dahil may pananakot. Kaya si Joel, maintindihan mo rin Wala siya magawa, kukulong siya Sipin mo halimbawa, si Joel, walang kasalanan talaga. Anong ikakaso mo sa kanya? Si Marcoleta, kinasuhan Walang invento lang Inimbento lang nila Di ba? INC, kinikipit nila INC na yun What if pa kaya? Sa bagay, hindi nila kaya ang INC. Pakiramdam nila magigipit nila ang INC. Pakiramdam nyo lang yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Uulitin ko, pakiramdam nyo lang yun na magigipit nyo ang INC. Baka isang lokal pa lang dyan, hindi nyo na magipit ang INC. hindi nyo, ang INC, ayoko magsalita. Pero powerful dahil marami na silang nagawang kabutihan sa tao, marami silang pundasyon, at mas nakikita natin, sabi niya ng iba nagbiro ang INC, talagang pinakikinggan ng Panginoon Diyos ang panalangin. Doon kayo matakot. Di ba? Doon kayo matakot. Dahil may Diyos ang INC na nakikinig. Sa inyo, si Lucifer ang nakikinig. Sigurado yun. Ginigipit nyo kahat ng reliyon Di ba? Gipitin mo kayo JC, gipitin mo si Joel, GIL, gipitin mo INC. Di ba? Yun na lang panama nila kaya ginigipit Kaya kung nagipit nila INC, sa bagay, hindi magigipit ang INC pala. Kung ginagawa nila sa INC, sinusubukan nilang gipitin, what if pa kaya kay Joel? Kaya si Joel, maintindihan mo, lumipat Sa takot siguro, maintindihan mo. No? At pain na nga lang siguro, pinabayaan na lang yun kasi, sige, lipat ka na kaysa makasuhan ka. At least nalaman nila si Senator Marcoleta, pag lumipat ka, walang kaso. At nanandigan talaga rito si Jinggoy at si Marcoleta. Di ho ba? Eto, malaking bagay itong picture na to, mga kababayan.
Hindi ko inuhusgahan si Gatchalian, pero para sa akin pananaw, pag may picture ka nilagay, isa lang ibig sabihin yan. Para sa akin. Hindi ka sumisipsip. Kundi, talagang proud ka na nandiyan yan. Maliban na lang kung nakalimutan mo tanggalin. Pero Hunyo lang to eh. June 16 lang to, hindi to. June 16 lang to. Ibig sabihin, 1 linggo pa lang mula ngayon. Mahigit. Ibig sabihin, marami na pa sa opisina mo, may ganyan ka, ibig sabihin, proud ka. O nanlalansi ka. Kung nanlalansi ka, wala ka naman pakikinabangan sa 2028. Di ba? So, sa akin lumalabas, si Wingate niya napipilitan lang na sumunod sa taas. Kasi sabi niya may mga business. Di ba? Kaya yung impeachment na yan, kung sakali si Gatchalian bumaliktad sa araw na impeachment, di ba may usap-usapan sa kanya galing mismo, pinatatagal yata yung impeachment kasi may mga hinala din na kaya pinatatagal ang impeachment para mapagtakpan yung flood control in the same time. Pero para sa akin, may isa pang teorya lumalabas na kaya't pinapatagal ni Gatchalian para pagdating ng 2028, hindi ma-impeach si Sara, hindi siya mag-ipit kasi si Sara mananalo sa 2028. Ligtas na si Win. Kung babaliktad man siya sa administrasyon. Tama? Kung ano man siya, kung lalayo man siya, aatras man siya sa pagsanib sa administrasyon. Sa nakikita ko. Kaya sabi niya ni Atty. Panelo yung matandang Panelo, sabi, pag malapit na 2028, marami nang babaliktad. Pupunta kay Sara. Kaya sa labang ito, sa tingin ko, malulusaw ang impeachment. Malulusaw. Sa tingin ko Sa tingin ko lang komentaryo ko lang yan. Okay, pakinggan natin dito si Ka Eric Celis sa kanilang mga payag tungkol sa impeachment. Yung kay Marcoleta, abangan natin. Talagang may pasabog sila na hindi ko alam kung paano nila huhuli si Marcoleta. Pero sabi ng iba, huwag niyo sasaktan si Senator Marcoleta, sasama naman sa inyo. Sabi. Pero hindi natin alam. Kasi masakit sa damdamin ng mga kapatiran din, sa iba pa mga grupo, nahuhulihin yung tao na walang kasalanan. Di ba? Napakasakit nun. Ito, panoorin natin. Ang proseso ng pre-trial sa patungkol sa kaso ng pag-proceed na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, at ano po ang iyong mga nakitang mahalagang obserbasyon na kailangan pong may paliwanag sa taong bayan in the last 4 days or 5 days na naganap ang pre-trial conference na ito, Attorney Maniluna? Well, first and foremost, meron tayong objection dyan sa closed door na pre-trial conference na ginawa nila. Kasi hindi dapat closed door You can bar the public from physically being present doon sa venue dahil maliit lang yung lugar. But it should have been open live via internet, no? Or through television para makita ng buong bansa na fair ang proseso at sinusunod talaga yung rules at ang constitution. Pero ang nangyari is that closed door session sila dyan or meeting at ang nag-preside ay si Attorney Bantog. I know Attorney Bantog, the Secretary of the Senate, and nagkaroon ng mga issues dyan I don't know if na-resolve na kasi may mga motions na sinasabi ng depensa na hindi dapat or mga issues na hindi dapat nire-resolve doon sa pre-trial conference because the presiding officer, the Secretary of the Senate sitting as an impeachment court, has no authority to resolve these motions because only the senator judges in the proper trial or trial proper rather ang merong otoridad para gawin yon. So I don't know kung na-resolve na nila yon and kung na-stipulate na nila yung mga facts kasi parang meron din silang dispute sa stipulation of facts dahil maraming gustong isama ang prosecution panel na sa tingin ko hindi naman nararapat, hindi proper doon sa pre-trial, not even in the trial proper, kaya inobjectan ng defense panel. Anyway, kung tapos na sila dyan, they will have to come up with an announcement. Pero wala pang announcement hanggang ngayon na terminated na yung pre-trial. So, I presume na hindi pa terminated.
may mga issues pa sila na dapat i-resolve. And because may problema nga ang prosecution, at saka mukhang tamad itong prosecution panel eh. Ang sabi ng depensa, binigay daw ang much of the work sa private prosecutors na kinuha nila. Hindi naman proper yun kasi the public prosecutor should always be in control of their case. Hindi pwede yan i-delegate lang ng ganyan. I don't know kung anong strategy, but definitely inexperience yung prosecution panel, especially yung chairman na si Representative Jerby Luisto, despite the fact that she used to be a prosecutor or a fiscal before. So, dito sa impeachment, wala silang experience dito ka Eric eh. Kaya parang nangamatis according to the defense. O what we heard, parang nangamatis sila sa pre-trial conference. Hindi, nanguhula lang yung mga yan. Alam nila kay Hinatnan ng kay Sara. Sa akin lang yung mga horn na yan, nagbabaka sakali na talagang si Sara makipag-alyansa dyan sa itaas para si Sara madurog at talagang matuloy ang impeachment. Pero hindi nila alam, dyan sa ibang Senado, hindi kayo nakakasiguro. Di ba, 60 ng boto kailangan para ma-impeach si Sara? Pinakukulong yata nila si Marcoleta, tapos lahat iba pa para bumaba yung ito nakakalungkot, sabi ko nga sa inyo. Si Jinggoy pinalipat at hindi kinasuhan kasi wala pang kasong gawin. Pero sabi ni Boying daw, may nasa PI daw, preliminary investigation. Akala ko ba hinug na, di ba? O ngayon ganito. Ang masama nito, nagkondisyon sila kay Joel na lumipat ka, walang kaso. Sabi nila kahit ano sakyan natin yung kung totoo yun sakyan natin. Sige, palagay natin totoo yun sakyan natin. O, Joel, lumipat ka, wala ka ng kaso. Tama? Wala ka ng kaso dito. Tapos, ang masakit nito, baka kasuhan pa si Joel ulit. Para na masigurado yung impeachment, mawala si Joel, bumaba yung boto lalo. Yung 16 na boto, maging 12 na lang. Ay, sigurado na, pag 12. Alam mo naman mga Pinklawan, boboto yan malamang. Pati sila One Bull, sila Pinky, boboto yan. Hindi talagang anti-ano yan, mga yan. Talagang ano nila, di ba? Okay maniniwala kay One Bull, sasabi nila binoto niya si Duterte, di ba? Sabi, binoto daw ata niya si Duterte. Okay maniniwala doon, sinungaling yung matandang yun. Di ba? O ngayon, dito, kawawa si Joel. At dyan puputok yung galit ng GIL. Bakit? Pagkatapos yung kausapin si Joel, tapos itatraidorin nyo, bagay, traidor sila. Di ba? Mapagkakatiwalaan mo ba yan? Si Revilla nga naka-alyansa nila nakakulong Di ba? Nagtiwala si Revilla sa kanila no? Si Revilla ang tinarget Hindi ko siya sabi walang kaso si Revilla Ang nakapagtataka lang, nauna si Revilla kaysa doon kay Tamba. Na napakaraming best pinangalanan. May mga litrato, may mga appropriation mismo, gadget appropriation nagsabi. Nakapagtataka mga kababayan. Dito invento Nakikita niyo yung nangyayari. Di ba? Attorney Maniluna, dalawang tanong. Please, mapaliwanag mo sana sa ating mga kababayan na hindi mga abogado at hindi masyadong pamilyar sa mga proseso sa isang korte. Ano ba ang pre-trial at bakit hindi senator judge or senator judges ang nag-preside o ang nag-conduct nito? Bakit parang clerk of court lang? Sa atin, nakakaranas ako ng pre-trial, nandyan talaga ang hukom, ang judge. At ano naman ang role ng private prosecutors na parang sila na ang tumatayo na prosecutor kaysa prosecutor ng House of Representatives? Please kindly explain to our people. Well, technical man ito, pero in a layman's perspective, pag sinabi natin pre-trial conference, ito yung parang meeting na nagaganap bago yung trial o bago i-presenta yung mga ebidensya, no? Before the Senate sitting as an impeachment court. So, preliminary ito wherein inilalatag mo doon kung ano yung mga ebidensya na ipipresenta mo, ano yung mga exhibits na gusto mong markahan, ano yung mga issues na nire-recommend mo o sinasuggest mo, tapos ano yung stipulation of facts, ano yung mga facts na both sides would agree in the sense that hindi na kailangan ng proof
Kasi yung facts na yun ay accepted as facts or inescapable facts, and they are well known to be or publicly known to be true. So stipulation of facts yan, and other matters that can be taken up to expeditiously resolve itong proceedings, no? Particularly para matulungan yung trial, para smooth yung trial. Ang problema dito is yung senator judges themselves, particularly yung presiding officer na si Senate, now Senate President Sherwin Gatchalian ay wala daw doon. Hindi siya ang nag-preside. Ang nag-preside si Attorney Bantog, yung Secretary of the Senate. Now, there's a question on his authority to preside because kahit sa aking experience sa Senate Electoral Tribunal, which is composed of congressmen, senators, and senior justices of the Supreme Court, when we had a pre-trial conference, ang nagpe-preside si then senior Associate Justice Antonio Carpio. And when we had also the pre-trial conference sa doon mismo sa Supreme Court, no? Yung mga staff andon, pero never did the presiding officer, si Senior Associate Justice Antonio Carpio, yielded or binigay yung kanyang pagka-presiding officer ng Senate Electoral Tribunal to any of the staff, to any of his lawyers. So, bawal po yun. So, in this particular case, there's a question there. Bakit wala ang Senate President? And Is that this shows the lack of Hindi na. knowledge. Mag-iiba na ano nila, posisyon nila. Kasi nagbabayaran na yung picture ni Gatchalian may picture ni Sara Alam nyo sa politiko sino rito nagtatrabaho sa mga LGU? Sa mga nangangamuhan sa mayor, sino rito? Taas ang kamay. Di ba alam nyo yan? Sa mga mayor, sa LGU. Ako nagtrabaho ako, matagal ako sa City Hall. Pagdududahan ka, halimbawa, yung mayor mo, ang kulay niya ay dilaw. Tama, dilawan. Halimbawa, Liberal Party, etc. Kung anong basta dilawan, anong kulay. Pag nagsuot ka ng kulay pulang damit, paghihinalaan ka. Biruin mo, damit lang yun ganun sila ka-sensitive. Ganun sila ka-paranoid. Diba? Sa posisyon, sa kapangyarihan. Kaya nga dyan sa LGU, kakapal ang mga mukha dyan. Hindi lahat ng mayor, hindi lahat. Sinaranasan nyo, bawal mag-iba ng kulay ng damit. Pag nakita ang iba kulay mo, paghihinalaan ka, baka sa isang linggo, wala ka na sa City Hall. End of contract ka na. Tama? Kulay lang damit lang yan. What if pa kaya picture? May picture ka ni Sara. Baka mag-iba na desisyon ngayon ng taas. Baka palitan si Gatchalian ito. At alam nila, hindi naman lawyer si Gatchalian Baka pwede i-dahil ni Gatchalian, hindi ko naman kasi alam yan Presiding officer, ano ba ya? Di ba? Pwedeng ganon. Kaya siguro, baka tanggalin na si Gatchalian. No, ako tingin ko eto, promise. Mag-abang kayo 2 linggo, baka tanggalin nila si Gatchalian sa SP. Chorya ko lang yan. Huwag mo baliwalaan. Of the Senate President ngayon because he's not a lawyer. So maybe that's a liability that Hindi naman lawyer yan si Gatchalian Anong legal background yan? Di ba? Kahit sabi mo magaling ka magbilyar, no? Galing mo magbilyar, maghapon ka, magaling mo magbilyar. Pero, iba yung may karanasan ka sa laban ng bilyar. Kung sa bahay ka lang, mag-isa ka lang, naglalaro, magaling ka. Pero iba yun, may pressure yung kalaban, may pakalabang ka. Sa basketball, magaling ka sa half court. Di ba yung mga half court, magaling ka. Pero sa laban talaga, ng whole court, wala ka experience. Kaya matatalo ka pa rin. Kaya may mga home court advantage na tinatawag to look into because pagdating ng trial proper, mas mahirap ang ganyang trabaho because he will have to rule on objections and motions. How will he do that? Wala siyang technical expertise, wala siyang legal knowledge. Ano ang gagawin niya doon? Magtunganga lamang. So yun ang problema pag nag-e-elect ang mga senador ng non-lawyer as Senate President. I'm not saying that kailangan lawyer talaga ang Senate President, but at least he or she should have a legal knowledge or legal background
Kahit law student siguro, or law graduate, baka pwede. But, if you look at the Corona impeachment, no less Mhm. than the late Juan Ponce Enrile was the presiding officer. And in the Correct. case of President Erap Estrada, no less than the retired Chief Chief Justice Hilario Davide was the presiding officer. So, you can just compare. Ano na lang mangyayari ngayon kung si Sherwin Gatchalian ang mag-preside. So, kung sa pre-trial, hindi niya kaya i-preside, what more sa Sa tingin ko, nagpapanggap lang si Gatchalian na hindi kaya. Medyo kaya niya pa rin yan. Siyempre, tao pa rin yan, siyempre. Bagaman hindi ano yan, hindi yan lawyer, pero tao pa rin yan. Medyo kakayanin lang. Medyo lang. Pero, duda ako talaga doon sa picture na yon. Siya na kayo, hindi ako makamove on. Duda ako sa picture na yon, may kay Sara Duterte. May ano yun, kayo, ano ibig sabihin ng picture na yon? Kayo nga, sige nga, sip-sip siya kay Sara. Hindi gagawin ng isang senador na sumip-sip kay Sara na tapos nasa kabila siya. Hindi ganun kaeng mga DDS. Di ba? May something niya sa picture na yan. Maaring aksidente yan, hindi nila nalaman na nakuha na ng picture sa opisina. Di ba? Hindi nila namalayan. trial proper when the Senate tackles the articles of impeachment, and there will be reception of evidence by the prosecution panel and later by the defense panel. Ayun. Attorney Manny Luna, yung pangalawang tanong natin, although nakabinbin yon, balikan mo lang please, pero was the delegation to Attorney Banto as the facilitator of the pre-trial and an issue that is of importance to the question of authority sa process, o that is secondary and matter of procedure lang naman yan? Anong tingin mo dyan? Well, it's a primary issue kasi pre-trial is as important as the trial proper. Pag mali ang Okay. pre-trial, if it is not conducted properly, magkakaproblema sa trial proper. So, crucial yan. So, dapat nandun sana ang Senate President presiding and probably assisted by Secretary Hello, yeah. Bantu. Kasi sa marking, just like the clerk of court, ang marking, ang clerk of court or the court staff will do the marking. No? Pero dito, nakita natin na yung Secretary of the Senate did it, and that raises a question later on kasi baka questionin niya ng defense panel. I'm not teaching the defense panel what to do here, but probably they are also surprised why not a single senator judge was present. So ano Correct. nangyayari dyan? Tinatamad na right from the start, tamad na sila. At bakit yung prosecution, yung House prosecution panel, ang sabi ay binigay ang trabaho ng pre-trial sa kanilang private prosecutors. Another anomaly. So, Eric, there's really something very wrong here. It shows the lack of experience and lack of competence nitong House prosecution panel. Maganda yung pinutuhan mo, Attorney Manny, kasi kung seryoso at totoo at mayroon pong mabigat na mga ebidensya at batayan ng pagpapanagot supposedly to the Vice President, hindi dapat sineryoso nila ang proseso na ito from the pre-trial. Hindi. Yung umpisa pa lang kasi ganito nangyari, Jack. Nagbabakasakali sila ma-impeach si Sara. Kaso, binasura nga ng Supreme Court, di ba? Nag-fishing expedition. Ngayon, nagbabakasakali sila. Ngayon, nakakita sila ng mga butas na napakaraming ebidensya daw kuno. Pasi daw yung sheriff, dinamay nila yung sheriff, na yung sinuntok ni Sara, magagamit daw sa testigo yon. Marami silang naguhukay ngayon. Hanggang ngayon, naguhukay pa sila ng mga laban kay Sara. Ibig sabihin, hindi sila sigurado sa ginagawa nila. Oo, hindi nila scope, makikita nyo naman eh. 'Di ba? Para silang nanguhula lang sa mangyayari ngayon. Kung ano yung sa mang-ayon, ito pala, ito tuloy na natin 'to. Parang gano'n, bahala na. 'Di ba? Pero may target sila, mawala si Sara, ma-impeach. 'Di ba? Hindi wala silang diyan, hindi nila mamalayan 'yan. The trial stage
nakita natin walang pakialam ang mga senator judges at sabi mo nga that is an anomalous situation wherein only a clerk of court, bagamat abogado siya, hindi siya senator judge dahil hindi siya senador, ang nagsentro at nag-facilitate ng pre-trial which sabi mo, there may be unresolved issues that can affect the trial proper. And that is a very good point na ni-raise ninyo. At pangalawa, nakita natin ang pagkatamad, pagkahambog at pagka-incompetent nitong mga nagkukunwaring mga prosecutor, abogado ni Martin Romualdez at ni Marcos mula sa House of Representatives, wala naman palang ibubuga sa simple lamang na pre-trial. Ang nagtaguyod nito ay mga private prosecutors. Attorney, to what extent can the private prosecutors get involved in the actual process of the impeachment trial and pre-trial? Hanggang saan lang ba dapat sila? Sila ba ay pwedeng magkaroon ng deliberative and argumentative authority, or they have to be only assisting and secondary role to the primary role of the House panel of prosecutors? Well, sa experience ko kasi umupo ako sa assisting private prosecutor sa impeachment ni late Chief Justice Corona, no? On the side of the prosecution. Meron akong counterpart doon na other private prosecutors, and at the same time, nandun yung aming public prosecutor who is a congressman. So, ang overall control kasi dapat nandun sa kongresista na miyembro ng prosecution panel ng House. Kasi hindi pwede na iwan sa amin yan because we are mere private prosecutors. So, in this particular case, I don't know what happened. Siguro baka wala silang alam dyan sa proseso na yan. Although, si Representative Luistro should know better because she used to be a prosecutor. Public prosecutor siya, fiscal siya dati. I don't know. Kasi lumabas yung issue or yung chismis na parang dinumog, parang nangamatis ang House Prosecution Panel sa depensa during the pre-trial conference. I don't know if that's... Sabi niya nilunok ng buhay si Luistro nung bagong attorney na si Sheila. Sheila pa, di ba Sheila pangalan nun? Di ba? Ngayon, kung ano pinag-iimbento nila. Yeah. Dito na, eto 50-50. Maglalagay ako 50-50. 50 na may impeach si Sara, 50 na hindi. Pero lamang pa nga na hindi may impeach si Sara talaga lamang Oo, lamang. Lalo sa senator judge, sa mga senador Nakakasiguro ba kayo sa mga senador? Sa tingin nyo, kung sakaling hindi may impeach si Sara, manalo 2028, yari sila, babalikan sila sa 2028. Yan ang mentalidad ng mga mga matatandang politiko Di ba? O ano mangyayari? Kaya yung impeachment tatagal daw hanggang 8 buwan. Ano ngayon? July, sisimula sa July 4, di ba? Matatapos February na 2027. Start na yon ng kampanyahan. Wala na yon. Ibig sabihin, pag nalaman na hindi na kayang gipitin si Gatchalian, hindi na kayang gipitin si Joel, ako sa tingin ko bago mag 2028, babaliktad lahat kay Sara yan. Pupunta kay lahat kay Sara yan. Iiwan yan si Bongit. Maniwala kayo sa akin. Ang mananatili dyan, si Juan Bol, si Pinky, mga Pinklawan. Pero iba dyan babaliktad. Yung Subiri, malabo-labo. Pero yan ang mangyayari dyan, tignan nyo. True, no? Wala silang magawa Kung hindi ma-impeach si Sara, naku, grabe na. Kagulo na. Kung hindi na ma-impeach si Sara, taranta na lahat sila. Talagang gagawin nila lahat ng paraan, wag naman si Sara. Kita nyo naman, di ba, sa social media, nababasa nyo, ginagawa na nila lahat para si Sara mawala na sa hanay ng pagpatakbo sa 2028. Kasi nga, hindi ginawa ng mabuti ng House Prosecution Panel o baka iniwan nila ang trabaho doon sa private prosecutors. And this is very bad. You can just imagine what will happen to their performance kung aabot na sa trial proper. Baka lalong mga mati sila and with all the cameras there, baka mapahiya sila tuloy. Yeah. Okay, maraming salamat dito kay Eric Celis pati sa kanyang hindi ko nakalimutan ko pangalan. At kay Senator Dante Marcoleta na sabi hihain na ang warrant.
Yun nga, sabi natin, sabi ng marami, subukan daw nila na masaktan si Marcoleta. Damdamin naman daw o physical. Ay, hindi papayag ang marami, sabi. Yun ang sabi, hindi ako may sabi niyan. No? Okay, hanggang dito lang po, komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman at isang talakay na mapapakinabangan at makabuluhan. No? Marami kayo natutunan na naman. No? Hanggang dito lang po, ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.